magandang gabi po. Ipinagdiriwang po ngayon ni Manny Pacquiao ang kanyang ika-30 kaarawan. Kabilang sa mga bisita niya ay sa isang engranding party ay mga kilalang personalidad sa larangan ng politika at sa boxing. Nakatutok si JP Soriano live mula sa lungsod ng General Santos. O JP, kamusta na dyan ngayon? Mike, nakumpisa na nga ang granding birthday celebration ng pabansang kamao ni si Manny Pacquiao dito sa convention center ng pinakamalaking mall sa General Santos City. Pero bago ang granding birthday party na ito, Mike, ay isang misa muna ang dinaluan ng birthday boy na pambansang kamao. Nakapusturang dumating si Pacman kasama ang kanyang inang si Nanay Junicia. Simple lang ang misa. Ilan lamang sa kanyang mga kaibigan ang narito, gaya ng kanyang assistant coach na si Buboy Fernandez. Sa sermon ni Father Tony Salicad, di napigilan ni Pacman na mapaluha nang sinabi nitong dapat daw ipagmalaki kung paano nagiging ehemplo si Pacman ng matibay na pananampalataya ng mga Pilipino sa Diyos. But because you've made known to the world that Filipinos have a God whom they believe in. Pinipigilan na mag-iyak eh. Naiyak ko kanina kasi yung totoo yung mga sabi ng pare na hindi porket hindi dahil sa magaling ako, nanalo ako hindi dahil sa magaling at nanalo ako dahil hindi sa masipag ako mag-ensayo, kundi nanalo ako dahil napakinggan ng mahal na Panginoon yung mga dasal ko. Inalaya naman ng bulaklak ng mga scholars ni Manny ang pambansang kamao, sabay kanta sa kanya ng happy birthday. Well, kung ano naman kailangan nila, binibigyan naman namin. Sabi ni Pacman, nag-uusap na nga ang kanyang promoter ng Top Rank at ang kampo ng napapabalitang makakalaban niyang si Ricky Hatton. Sa Mayo nababanggit ang petsa pero sabi ni Manny, baka masyadong maaga ito. It's too early siguro kung pag-usapan na ngayon, pero mag-usap kami mamaya kung anong plano. Matapos ang misa, agad tumungo si Manny sa Malungon, Sarangani para mananghalian kasama ang mga lokal na opisyal kung saan napag-usapan ang kanyang pagtakbo para sa pagka-congressman sa 2010. Pasado alas 3 nitong hapon, sabay-sabay na dumating ang mga bisita ni Manny, gaya ni Top Rank Executive Bob Arum, ang coach ni Manny na si Freddie Roach at si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. I want to wish Manny all the congratulations in the world and continued success, and he is really the beacon for his people. It's a great birthday. We had a great fight. It's gonna be a great time. Sana magkaroon pa ng maraming panalo si Manny para mas maraming pang karangalan na ibigay sa ating bansa. Kinumpirma naman ni Chavit na plansyado na raw ang petsang May 2 para sa laban ni Manny. Pero sabi ni Arum, hindi pa tiyak kung si Hatton o Floyd Mayweather ang makakalaban ni Pacquiao. Kay Hatton, tuloy na kay Hatton. No? May or June. The question of the opponent, that'll be decided within the next 10 days. So we're still negotiating with different people, but it's going to be a big fight, and it's going to be terrific. Mike, kararating-rating lamang ngayon dito sa birthday venue ng pambansang kamao. Ang pinaka-importanting bisita ng birthday boy na si Manny Pacquiao, walang iba kundi si Pangulong Arroyo. At pero bago yan, ilan pa rin sa mga inaasahang darating dito. Gaya na nating nauna ng report ang mga boksingero na si David Diaz at ang Venezuelan boxer na si Edwin Valero. Narito po ang kanilang mensahe para sa kanilang kaibigan na si Manny Pacquiao. Manny, happy birthday, and you have many more, and a lot of wishes from my family to yours, and may God bless you. And hey, mabuhay, Manny. Hey, man, congratulations for this day, man. Mike, patuloy pa nga yung pagdating ng mga bisita rito at si Pangulong Arroyo ay naghahanap na patuloy na bumabati sa mga bisita ni Manny na narito ngayon sa General Santos City. Mike? JP, sa itsura ng suit mo at yung ibang nakikita naming mga tao dyan sa birthday party ni Manny Pacquiao, mukhang isang formal na okasyon yan. At least sa suot, ha? JP, tama ba yung nakikita namin? Totoo yun, Mike. Ito ay isang strictly formal event at talaga namang ito ay nakalasaad dun sa invitation. Kaya naman lahat ng guests na nakita natin dito ay it's either sila ay naka-coat and tie o nakabarong Tagalog. At ito naman ay nire-respeto ng mga bisita at talaga namang isang nakikita natin mukhang so far lahat na nagpupunta rito ay sinunod ang sinabing strictly formal attire na angkop na rin dun sa Las Vegas team party ni Manny Pacquiao. Maraming salamat, JP Soriano, nakatutok live mula sa lungsod ng General Santos.